So, eto na nga mga Hobby Bees! Guest back! Sorry. So, eto na nga mga Hobby Bees! Welcome to our page. Nandito po ako guest sa page ni Uncle at ni Raynor. Bakit? Bakit ako nandito? Because? Nag-request po si Uncle na sa birthday niya po ng podcast. So, Podcast tayo. Happy birthday, Uncle! Kaya naman nandito din ang mga friends ni Uncle. Yes. Hello, friends! Hi! At dahil dyan, sabay-sabay tayo mag-happy birthday. Isang happy birthday na bagsak. 5, 6, 7, 8! Happy birthday! thank you. At dahil dyan, meron tayong special episode. Actually, ang saya-saya ko today because nandito silang lahat. Alam nyo po ba, sa vlog na to, ako lang po yung bading. Pero masaya ako because sa vlog na to, magiging bading silang lahat. Yay! Charot lang! Charot lang. Pero sa vlog na to, magkakwentuhan lang po tayo. Meron akong mga nakolektang mga kwento galing sa internet. Itong mga kwento na to, true stories. Okay? Mga kwentong buhay ng ilang mga netizens. Tapos isi-share nila and humihingi sila ng advice, ng mga opinion nating lahat. Special about this vlog is magkukwentuhan po tayo. May bibigay tayo ng mga opinion about certain stories. Mga totoong kwentong buhay ng mga tao sa internet na sinishare nila at humihingi sila ng mga advice. Unahin po natin ang kwento ng isang OFW. Okay. Ito po yung kwento. Totoong kwento to ha. So everybody gets to share their opinion and everybody is free to share their opinion. Pwede kayong mag-agree. Kung hindi kayo mag-agree, okay lang po. Ibibigay namin mga names ng mga mag-opinion at pwede nyo silang i-bash. Okay? Okay. Puro po itong mga barkada ni Uncle at ni Raynor. Kaya all good, all positive vibes. Kwento number 1. Pakilala muna natin yung mga friends nyo. Mabilisan lang. Isang ikot. Starting with Rolly po. Chupiping in the house, yo. si A pala pangalan niya. Siyempre si Engineer A. Jedrick in the house. Kuya M. Calorio. Kwento number 1. Hello guys. I have a family in the Philippines na nakatira sa medyo rundown na lugar. So medyo mahirap na lugar. Siguro squatter. Hirap sila makabili ng gamot kapag may nagkakasakit. At minsan, pati basic na damit, kulang sila. Every month, nagbibigay ng malaking amount si mama at papa para matugunan yung basic needs nila. Pero minsan, may mga pinsan ako na halos hindi ko naman kilala. Bigla na lang magme-message sa Facebook asking for extra money dahil daw may emergency. Meron pang iba na nagme-message asking me to help them to find a romantic partner dito sa US, so a fam, para mas madali silang makapag-migrate. Ako naman, full-time student ako. May student debt pa akong binabayaran at hirap din akong mag-budget para lang makabayad ng renta at makakain. May naipon akong konti, mga ilang thousands, pero para lang talaga sa emergency. Kaya kapag puro pera at mga romantic interest lang ang hinihingi nila, I end up blocking or removing them. Minsan pati mga suot ko sa pictures na pinopost ko, hinihingi nila at gusto nilang ipadala ko daw. Before, nakakapagpadala na ako ng mga luma kong damit, pero tuloy-tuloy pa rin yung hingi. Nung kinausap ko si mama tungkol dito, sabi niya, selfish daw ako. Kasi may extra akong pera pero hindi ko binibigay sa family. Lagi niyang sinasabi na may mga tita at tito akong may cancer at mahal ang gamot. Nagigilty tuloy ako knowing na mas kaunti meron sila at may mga sakit pa. Pero on the other hand, ayokong mailagay yung sarili ko sa alanganin dahil wala naman talaga akong extra funds. So, masama ba akong tao if i-ignore ko ang mga relatives kong nangangailangan? Okay, sino dito may mga relatives abroad? Me? Tayo, meron naman tayo eh. Sino dito ang naka-experience mag-abroad? Hindi pa ako. Pero isa sa mga, alam natin yan, pag toxic Filipino, isa sa mga toxic Filipino traits is, feeling natin, pag nasa abroad,
madaming pera. Kaya lagi natin hinihingan. So yun ang tanong niya. Siya ba ay masamang tao kung hindi niya or blinak niya, tinanggal niya sa social media niya yung mga relatives, mga pinsan niyang hingi ng pera? Opinions? Kayo? Para sa akin, hindi okay lang. Kasi yung relatives na yun naman, wala namang ambag sa kanya, tapos lang nila na hihingian ng hihingian. Ang ano lang, pwede naman siya maging makasarili eh. Yung sarili niya lang family, pero extended hindi na. Yun lang. Sa akin naman, wala namang masama tumulong. Pero I think lahat tayo nagtatrabaho para sa Sarili para sa natin. sarili, may sarili kang ipon. At okay tumulong, pero dapat inuuna mo ang sarili. Hindi yun, I don't think the term is makasarili eh. Oo. Because hindi makasarili na unahin mo yung mga pangangailangan mo. Especially na siya, sabi niya sa kwento niya, student pa siya. Yun nga. Pero nasa abroad. For me, agree ako sa kanya and hindi siya selfish doon kasi parang mas okay na unahin niya yung sarili niya kasi mas marami siyang matutulungan pag natapos niya yung goals Gusto niya. ko yun. Then, siguro sobrang toxic nga din talaga nung sa opinion ko lang yun, yung Filipino culture na nagiging investment or nagiging yung mga bata or yung anak and also inaasahan ng magulang. So, I agree doon sa kanya. Hindi ka selfish. Pagpatuloy mo lang yan and yun. May God binanggit will sa provide. kwento din niya about mga AFAM. Kasi marami sa Pilipino pag nakakita ng puti, parang lagi natin iniisip, uy, makakaahon na sa kahirapan. Parang investment na yun, no? Oo. Parang ginagawa nilang investment yung APAM. Parang pag may shota ang APAM o asawa ang APAM, parang instant yaman, kumbaga. Ang hindi din alam ng mga tao, kung especially sa ikaw may family ka na nasa abroad, pag nandun ka sa abroad, hindi actually Madali ang buhay. Actually, marami akong kilalang OFW na mas pipiliin nila kung may choice lang silang manatili sa Pilipinas at kasama ang pamilya, uuwi talaga sila. Pero dahil nga sa pangangailangan kaya sila nag-abroad. Pero nandun sila, titiisin nilang minsan nagka-cup noodles lang yan lagi. Maraming mga pelikulang ganyan eh. Basta Pero mas dito, nagtitipid sila kaysa kumbaga yung halimbawa, bibili na lang silang dilata para lang makaipon. Nagtitipid para sila. makatulong. Pero choice mo naman, di ba? Choice mo kung gusto mo tumulong o hindi. Nasa sa'yo eh. tapos, isa pa, meron pa siyang nabanggit dito. Pag nagpo-post daw siya ng pictures niya sa social media na magandang suot niya, ang ginagawa, mini-message siya ng mga pinsan niya, mga kamag-anak niya na, uy, akin na lang yan, ganyan. Oo. Meron ako nabasa sa social media na quote na maganda. When I post good things on social media, that is not an invitation for you to ask for money. Hindi ibig sabihin na nakaka-post ako ng maganda sa social media. Ibig sabihin nun, pwede ka nang manghiram ng pera o humingi. Kasi minsan nagpo-post na ako kasi masaya ako. Page ko yun. Diba? Baga nag-enjoy ka lang sa buhay mo. Kung gusto mo magpakita na nag-enjoy, okay ako, ganito. Hindi mo porket na parang pinapakita mo, mapera ka. O wala, nag-enjoy ka lang, di ba? Not to brag. Enjoy lang. So yung nagsulat ng letter na to o nag-post nito, walang masama sa'yo. Yun yung vote natin? Yes. So yun ang vote natin, walang masama sa'yo. Pero sa mga Pilipinong may kulturang ganon, hingi ng hingi sa mga tao nasa abroad, anong advice nyo? Una-una, saludo ako sa mga OFW natin kasi Tama yan. pumunta sila doon dahil may pangarap sila, gusto nila makaipon, gumanda yung buhay nila. Yun yung purpose nila. So, sa mga hingi na hingi, kailangan yung ma-realize na ganun kalaki yung sinacrifice nila, naiwan yung comfort zone nila, yung family nila para maabot nila yung gusto nila sa buhay. At dapat, kesa mas hilain natin sila sa inaabot nilang pangarap. That na-inspire tayo dun sa big leap na ginawa nila sa buhay nila. Yeah. Yun din, unang-una. Yun din pala, tapos na. Believe din ako actually sa mga OFW, no? Kasi pumunta sila doon talaga para magtrabaho. Kasi hindi naman sa talagang mahirap ang buhay sa atin dito sa Pilipinas. So, pagdating nila doon, unang-una, hindi pa rin nila alam kung paano magsisimula. So, nag-iipon sila, nagsusumikap. So, para doon naman sa mga nandito, yung mga naiwan na pamilya na nandito, sana kung may time na humingi kayo ng tulong at hindi man nila agad maibigay, sana maintindihan nyo yun at
wag lang sumama sana ang loob sa kanila. Okay lang humingi ng tulong, wag lang lagi-lagi, wag lang abuso, di ba? Oh, dagdag ko lang din, yung bigla na lang, makakamusta na lang bigla. Di ba? Yung matagal mong hindi nakakausap, bigla makakamusta na lang. O, hold mo yan kasi meron yung kwento tayong ganyan. Pero dito muna tayo sa comments. Actually, nung nag-post yan, maraming nag-comment. At isa sa mga comment, isa lang babasahin ko kasi madami yun. Itong comment na to summarizes all the other comments. It says, sabi ng tao nung nakabasa, sabi niya, huwag kang mag-guilty sa desisyon mo. Nakarating ka na ba sa Pilipinas? Because feeling ko, hindi pa. Ako, Filipina ako. Yung mga kamag-anak mo, para silang yung mga klaseng tao na pinakaayaw ko. Sorry not sorry. Yung tipong nagyayabang na may kamag-anak abroad kaya feeling mayaman na sila. Tapos lahat ng financial burden ipapasa nila sa mga kamag-anak na nasa abroad kasi para sa kanila automatic na mayaman ka pag nasa ibang bansa ka. Uy, di ba tama? Medyo sorry pero pati mga magulang mo hindi ko rin bet. Kasi parang sila pa yung nag-e-enable ng toxic na ugali na ganyan. May malalayong kamag-anak din ako dati na ganyan. May kamag-anak sila sa abroad na silang lahat ang sinasagot. Pero nung namatay yung kamag-anak na yon, nawalan sila ng source of income. Ngayon, pilit na nilang inaagaw lupa ng lolo ko, claiming kanila daw. Pasensya na sa rant, nati-trigger lang talaga ako pag naaalala ko yung mga mukhang sakim na yun. Yan. So marami nga tayong nakaka-relate sa ganun.